Sa loob ng 6 na oras, sobrang dami na ng enerhiya ang maaaring makuha sa mga disyerto sa ating daigdig. Ang Sahara Desert ay kilala bilang pinakamalaki at pinakamainit na disyerto sa buong mundo. Halos kasing laki na nito ang buong lupain ng China. Sa lawak ng disyertong ito, 10 magkakaibang bansa ang nasasakop dito sa 3 magkakaibang time zones. Ito ang mapa na nagpapakita ng annual sunshine hours sa buong mundo. May kita na mayroong hotspot sa bandang North America, sa South America at Southern Africa. Pero walang katulad ang taglay na init na meron sa Sahara Desert. Kaya ang Sahara Desert ang pinakamagandang lugar sa buong mundo na pwedeng paglagyan ng solar panels at magandang mapag-develop ng solar farms. So paano kung malagyan ng solar panels ang buong Sahara Desert? Gaano karaming enerhiya ang aktwal na mapoproduce nito? At paano nito mababago ang ating planeta? Simulan muna nating tignan ang kasalukuyang solar power ng Morocco na isa sa pinakamalaking concentrated solar power plant sa buong mundo. Hindi pa ito totally tapos, pero once na maging operational na ito, ang planta ay makakapag-harvest ng energy sa area na 25 square kilometers na may kakayang mapag-produce ng 582 kilowatts na electricity. May kakayahan din itong mag-imbak ng solar energy in the form of superheated molten salt na nag-aalaw na makapag-produce ng electricity kahit na gabi. Matapos mag-invest ng mahigit $9 billion sa solar energy, ang Morocco ay nagtayo pa ng 4 na additional solar plants na kaparehas ng planta sa Sahara na kayang magkolekta ng 2,000 megawatts ng electricity. Halos kaya na nito suplayan ang 38% na pangailangan ng electricity ng Morocco kada taon. Ang proyektong ito ay kayang i-transform ang Morocco bilang nangungunang bansa sa buong mundo na gumagamit ng solar energy, at ito lang ang natatanging bansa sa Africa na mayroong power cable na nakalink sa Europa. Ibig sabihin, karamihan sa energy na napoproduce dito ay ini-export sa mga bansa ng European Union na nagbibigay ng limpak-limpak na kita sa bansang Morocco. Kaya papaano pa kung ang buong Sahara Desert ang malagyan ng solar panel? Alam nyo ba na ang kumpanyang Desertec na isang German energy company ang nagpaplano ng solar energy production sa buong Sahara Desert para sa future? Ang kumpanyang ito ang nag-invest sa Moroccan Solar Energy Project. Ayon sa research at data ng kumpanya na mula sa German Aerospace Center, ang ganito kaliit lang na sukat sa Sahara na malatagan ng solar panels ay kaya ng punan ang 100% na pangailangan na kuryente ng buong Germany. Sa ganitong size naman, ay kaya na nitong ibigay ang lahat na pangailangan na kuryente ng buong European Union. At ang ganitong size na area lang na malatagan ng solar panels, ay kaya na nitong punan ang 100% na pangailangan na kuryente ng buong mundo na kayang magbigay ng approximately 18 trillion watts. Kakapiranggot na parte pa lang yan ng Sahara Desert. So paano pa kung ang buong disyerto ang malagyan ng solar panels? Sa area na to, kung lalagyan ito ng 350 watts na solar panel, nasa halos 51.4 billion na pirasong kakailanganin para rito. Ang area na to ay halos kasukat ng buong New Mexico ng United States. Medyo malaking lupa talaga ang kakailanganin. Ang Sahara ay kasalukuyang tinitirhan lamang ng kalahating milyon sa iba't ibang panig ng disyerto. Ibig sabihin, posible talaga na makapaglagay ng malaking solar farms dito na hindi maapektuhan ang mga mamamayan na nakatira sa ilang bahagi ng disyerto. Gayunpaman, ang bakanting Sahara Desert ay maraming pwedeng maging problema. Isa na nga rito ang problema sa pagtransport ng bilyon-bilyong solar panel sa remote area. Dahil kakailanganin nito ng maraming highways o railroads para makarating sa target location. Kaya nga ang kumpanyang Desertec ay nakafocus muna sa plano nitong pag-construct ng mga planta sa palibot ng Sahara Desert. Dahil sobrang malaki talaga ang magagastos sa kalsada pa lang pag nagtayo na ng solar power plant sa gitna ng disyerto. Ang 51.4 billion na piraso ng solar panels na sakto at fit sa area na kasukat ng New Mexico ng United States na kayang bigyan ng kuryente ang buong planeta,
ay nagkakahalaga ng $51.4 trillion. Ang halagang yan halos 60% na yan ng GDP o Gross Domestic Product ng buong mundo. Gayunpaman, sulit naman ito dahil imagine, ang lahat ay magsiswitch ng electricity sa renewable solar power. Pag nangyari to, kahit ang North Korea hindi na makakaranas ng brownout. Pero ipagpalagay natin na mapuno ng solar panels ang buong Sahara Desert. So anong pwedeng mangyari? Well, kung ang lahat ng panels na inilagay sa buong Sahara Desert ay efficient, kaya nitong mag-produce ng 1.3 million terawatt hours ng electricity kada taon. Ibig sabihin, sobra-sobra na ito sa kinukonsumong kuryente ng buong mundo. Isa sa advantage nito, dahil ang solar panel lang sasalo ng matinding init ng araw, magkakaroon na ng pagbabago ng temperatura sa lupa at sa paligid ng dagat nito na siyang magpapababa ng air pressure sa surface. Dahil dito, magkukos ito ng pag-angat ng moist air. Magkokondense ito sa ulap na pwedeng magdulot ng pag-ulan sa buong disyerto. Ibig sabihin, malaki ang chance na maging berde ang buong Sahara kapag na-cover ng solar panels ang buong disyerto. Sa loob ng 6 na oras, sobrang dami na ng enerhiya ang maaaring makuha sa mga disyerto sa ating daigdig. Ang Sahara Desert ay kilala bilang pinakamalaki at pinakamainit na disyerto sa buong mundo. Halos kasing laki na nito ang buong lupain ng China. Sa lawak ng disyertong ito, 10 magkakaibang bansang nasasakop dito sa 3 magkakaibang time zones. Ito ang mapa na nagpapakita ng annual sunshine hours sa buong mundo. May kita na mayroong hotspot sa bandang North America, sa South America at Southern Africa. Pero walang katulad ang taglay na init na meron sa Sahara Desert. Kaya ang Sahara Desert ang pinakamagandang lugar sa buong mundo na pwedeng paglagyan ng solar panels at magandang mapag-develop ng solar farms. So paano kung malagyan ng solar panels ang buong Sahara Desert? Gaano karaming enerhiya ang aktwal na mapoproduce nito? At paano nito mababago ang ating planeta? Simulan muna nating tignan ang kasalukuyang solar power ng Morocco na isa sa pinakamalaking concentrated solar power plant sa buong mundo. Hindi pa ito totally tapos, pero once na maging operational na ito, ang planta ay makakapag-harvest ng energy sa area na 25 square kilometers na may kakayang mapag-produce ng 582 kilowatts na electricity. May kakayahan din itong mag-imbak ng solar energy in the form of superheated molten salt na nag-aalaw na makapag-produce ng electricity kahit na gabi. Matapos mag-invest ng mahigit $9 billion sa solar energy, ang Morocco ay nagtayo pa ng 4 na additional solar plants na kaparehas ng planta sa Sahara na kayang magkolekta ng 2,000 megawatts ng electricity. Halos kaya na nito suplayan ang 38% ng pangangailangan ng electricity ng Morocco kada taon. Ang proyektong ito ay kayang i-transform ang Morocco bilang nangungunang bansa sa buong mundo na gumagamit ng solar energy, at ito lang ang natatanging bansa sa Africa na mayroong power cable na nakalig sa Europa. Ibig sabihin, karamihan sa energy na napoproduce dito ay ini-export sa mga bansa ng European Union na nagbibigay ng limpak-limpak na kita sa bansang Morocco. Kaya papaano pa kung ang buong Sahara Desert ang malagyan ng solar panel? Alam nyo ba na ang kumpanyang Desertec na isang German energy company ang nagpaplano ng solar energy production sa buong Sahara Desert para sa future? Ang kumpanyang ito ang nag-invest sa Moroccan Solar Energy Project. Ayon sa research at data ng kumpanya na mula sa German Aerospace Center, ang ganito kalit lang na sukat sa Sahara na malatagan ng solar panels ay kaya ng punan ang 100% na pangangailangan na kuryente ng buong Germany. Sa ganitong size naman, kaya na nitong ibigay ang lahat na pangangailangan na kuryente ng buong European Union. At ang ganitong size na area lang na malatagan ng solar panels,
kaya na nitong punan ang 100% na pangailangan na kuryente ng buong mundo na kayang magbigay ng approximately 18 trillion watts. Kakapiranggot na parte pa lang yan ng Sahara Desert. So paano pa kung ang buong disyerto ang malagyan ng solar panels? Sa area na to, kung lalagyan ito ng 350 watts na solar panel, nasa halos 51.4 billion na pirasong kakailanganin para rito. Ang area na to ay halos kasukat ng buong New Mexico ng United States. Medyo malaking lupa talaga ang kakailanganin. Ang Sahara ay kasalukuyang tinitirhan lamang ng kalahating milyon sa iba't ibang panig ng disyerto. Ibig sabihin, posible talaga na makapaglagay ng malaking solar farms dito na hindi maapektuhan ang mga mamamayan na nakatira sa ilang bahagi ng disyerto. Gayunpaman, ang bakanting Sahara Desert ay maraming pwedeng maging problema. Isa na nga rito ang problema sa pagtransport ng bilyon-bilyong solar panel sa remote area. Dahil kakailanganin nito ng maraming highways o railroads para makarating sa target location. Kaya nga ang kumpanyang Desertec ay nakafocus muna sa plano nitong pag-construct ng mga planta sa palibot ng Sahara Desert. Dahil sobrang malaki talaga ang magagastos sa kalsada pa lang pag nagtayo na ng solar power plant sa gitna ng disyerto. Ang 51.4 billion na piraso ng solar panels na sakto at fit sa area na kasukat ng New Mexico ng United States na kayang bigyan ng kuryente ang buong planeta ay nagkakahalaga ng $51.4 trillion. Ang halagang yan ay halos 60% na yan ng GDP o Gross Domestic Product ng buong mundo. Gayunpaman, sulit naman ito dahil imagine, ang lahat ay magsiswitch ng electricity sa renewable solar power. Pag nangyari to, kahit ang North Korea hindi na makakaranas ng brownout. Pero ipagpalagay natin na mapuno ng solar panels ang buong Sahara Desert. So anong pwedeng mangyari? Well, kung ang lahat ng panels na inilagay sa buong Sahara Desert ay efficient, kaya nitong mag-produce ng 1.3 million terawatt hours ng electricity kada taon. Ibig sabihin, sobra-sobra na ito sa kinukonsumong kuryente ng buong mundo. Isa sa advantage nito, dahil ang solar panel lang sasalo ng matinding init ng araw, magkakaroon na ng pagbabago ng temperatura sa lupa at sa paligid ng dagat nito na siyang magpapababa ng air pressure sa surface. Dahil dito, magkukos ito ng pag-angat ng moist air. Magkokondense ito sa ulap na pwedeng magdulot ng pag-ulan sa buong disyerto. Ibig sabihin, malaki ang chance na maging berde ang buong Sahara kapag na-cover ng solar panels ang buong disyerto.